Nangyayari nga bang sigalot sa Iran versus Israel? Ito na ba ang Armageddon? Now, habang tumataas nga pong tensyon sa pagitan po ng Iran at Israel, marami pong nagsasabing ito na ang simula ng Armageddon. Sa social media, sa YouTube at iba pang mga prophecy channels, makikita mo na parehong claim na ang digmaan sa Middle East ay ang huling digmaan na binabanggit sa Biblia. Ngunit ang tanong po dito, totoo ba yan? Ang kasalukuyang tensyon ba sa pagitan po ng Iran at Israel ang tinatawag na Armageddon? O may ibang sinasabi po ang Biblia na madalas hindi po napapansin ng maraming tao? Kaya bago po tayo maniwala sa anumang viral claim tungkol po sa prophecy, kailangan nating gawin ang isang mahalagang bagay. Buksan ang Biblia dahil kung pag-uusapan po natin ang Armageddon, hindi po ito dapat ibase sa speculation, kundi sa mismong sinasabi ng kasulatan. At kapag ginagawa po natin iyon, makikita natin ang isang nakakagulat na katotohanan. Ang kasalukuyang tensyon sa Middle East ay maaaring seryosong geopolitical event. Ngunit ayon po sa Biblia, hindi pa ito ang Armageddon. Now, ano nga ba itong sinasabing Armageddon? Para maintindihan po ito, kailangan muna nating itanong ang isang simpleng tanong. Ano ba talaga ang Armageddon ayon sa Biblia? Ang salita pong Armageddon ay matatagpuan po sa Book of Revelation 16 verse 16. Sinasabi po doon, at kanilang tinipon ang mga hari sa lugar na sa Hebreo ay tinatawag na Armageddon. Ito ang tanging beses na ginamit ang salitang iyon sa Biblia. Ngunit kahit po isang beses lamang itong nabanggit, napakalalim po ang kahulugan nito sa prophecy. Ang Armageddon po ay hindi lamang isang ordinaryong digmaan sa pagitan po ng dalawang bansa. Ito po ay simpleng regional conflict. Hindi po ito tulad ng digmaan na makikita po natin sa modern history, kagaya po ng World War I, World War II, o mga digmaan sa Middle East. Ang Armageddon po, ayon sa Book of Revelation, ay ang final battle sa pagtatapos ng kasaysayan ng mundo. Ito po ang huling confrontation bago po ang pagbabalik ni Kristo upang itatag ang kanyang kaharian. Now, sa context po ng Revelation 16, ang Armageddon po ay nangyayari pagkatapos po ng tinatawag na 7 Bowls of Judgment, isang serye ng matitinding paghuhukom ng Diyos sa mundo. Now, sa punto pong ito sa prophecy, ang buong mundo po ay nasa kaguluhan na. May matinding natural disasters, may spiritual deceptions, at ang mga bansa ng mundo ay tinipon para sa isang huling pagharap laban sa Diyos. Now, ibig sabihin po, ang Armageddon ay hindi lamang isang political conflict. Ito ay cosmic conflict. Isang labanan na may kasamang spiritual forces, divine judgment, at mismong pagbabalik ni Kristo. Kaya kapag may nagsasabing ito na ang Armageddon dahil may tensyon sa Middle East, kailangan muna nating magtanong, nasa stage na ba ang mundo kung saan nagaganap na ang mga events sa Revelation 16? Or ginagamit lamang ang salitang Armageddon bilang sensational headline? Now, ito pong dahilan kung bakit mahalagang basahin ang prophecy sa tamang context. Dahil kung hindi, madaling magkamali pong interpretasyon. Ngayon, may isang prophecy po sa Old Testament na madalas inuugnay sa mga modern events sa Middle East. Ito po ay matatagpuan sa Book of Ezekiel chapter 38. Now, sa Ezekiel 38 verse 1 to 6 nga po binanggit ang isang alyansa ng mga bansa na darating laban sa Israel. Sinasabi po sa prophecy na ito na may isang leader na tinatawag na Gog mula sa lupain ng Magog na kung saan magtitipon ng iba't ibang bansa upang salakayin ang Israel. Kasama po sa mga bansang binanggit ang Persia, Cush, Put, Togarma at iba pa. Dito po nagiging interesante ang usapan. Dahil kung titingnan po natin ang historical at geographical interpretation ng mga pangalan na ito, maraming scholars po ang nag-uugnay sa kanila sa mga modern regions. Halimbawa na lamang po, ang Persia ay malinaw po na tumutukoy sa modernong Iran. Ang pangalang Persia ay ginamit po sa loob ng libo-libong taon hanggang sa opisyal itong palitan ng pangalang Iran noong 1935. Kaya kapag binanggit po sa prophecy ang Persia, halos lahat po ng Bible scholars ay nagkakasundo na ito ay tumutukoy sa rehiyon ng Iran. Mayroon din pong Kush na kadalasang inuugnay sa bahagi po ng Africa tulad ng Sudan or Ethiopia. Ang Put naman ay madalas inuugnay sa North Africa. At ang Togarma ay kadalasang inuugnay sa bahagi po ng Asia Minor o modern Turkey region. Kapag pinagsama-sama po ang mga ito, makikita po natin ang isang larawan ng isang malawak na koalisyon ng mga bansa mula sa iba't ibang rehiyon. At ang target ng alyansang ito ay ang Israel. Ito po ang dahilan kung bakit maraming prophecy commentators ang tumitingin sa mga nangyayari sa Middle East ngayon. Kapag nakikita nila ang tensyon sa pagitan ng Iran at Israel, agad nilang naaalala ang Ezekiel 38. Ngunit may mahalagang tanong po dito. Ang prophecy ba sa Ezekiel 38 ay pareho sa Armageddon? O dalawang magkaibang event ito sa prophetic timeline?
Ito po ang punto kung saan nagkakaroon po ng debate ang iba't ibang Bible interpreters. May ilan po na nagsasabing ang Ezekiel 38 ay maaring mangyari bago pa ang Armageddon. Ang iba naman po ay nagsasabing ito'y bahagi ng parehong final conflict. Ngunit anuman po ang interpretasyon, malinaw po ang isang bagay. Ang prophecy ng Ezekiel ay nagsasalita tungkol sa isang organized coalition invasion laban po sa Israel. Hindi lamang po isolated attack, hindi lamang proxy conflict, kundi isang malaking alliance na magtatangkang salakayin ng bansa. At dito nga po pumapasok ang napaka-interesting na detalye sa prophecy. Dahil habang may mga bansa po na sasali sa invasion, may iba namang bansa na hindi sasali. Sa halip sila'y magiging observers lamang. Now, sa Ezekiel 38 verse 13, may isa pong verse na madalas hindi napapansin po ng maraming tao kapag pinag-uusapan ang prophecy na ito. Sinasabi po doon na Sheba, Dedan, at ang mga ngalakal ng Tarshish kasama ang lahat ng mga batang leon nito ay magsasabi sa iyo, dumating ka upang muha ng samsam. Sa madaling salita, may mga bansa po na hindi direktang sasali sa invasion. Sa halip magtatanong lamang sila tungkol po sa ginagawa na invading alliance. Ang mga bansang binanggit po dito ay ang Sheba, Dedan at Tarshish. Sa historical geography, ang Sheba at Dedan po ay madalas na inuugnay sa Arabian Peninsula. Ibig sabihin, mga rehiyon po na ito ay maaaring konektado sa modernong mga bansa tulad po ng Saudi Arabia, United Arab Emirates, Qatar, at iba pang Gulf states. Ito pong dahilan kung bakit maraming modern prophecy analysts ang nagiging interesado sa geopolitical dynamics ng Middle East. Dahil kung ang prophecy po ng Ezekiel 38 ay literal po na mangyayari sa hinaharap, maaring makita natin po ang isang senaryo kung saan may alliance ng mga bansa laban sa Israel. Habang ang ibang bansa po sa Arabian Peninsula ay hindi direktang sasali kundi magiging observers or critics lamang. At kapag titingnan po ng mga analyst ang kasalukuyang geopolitical situation, napapansin po nila ang isang interesting pattern. Sa modern Middle East politics, ang Iran ay may tensyon hindi lamang sa Israel, kundi pati sa ilang Sunni Arab states. Habang ang ibang Gulf countries ay may mas komplikadong relasyon sa Israel sa modern diplomacy. Hindi po ito nangangahulugan na natutupad na agad ang prophecy. Ngunit pinapakita po nito kung bakit maraming tao ang nagiging curious sa koneksyon po ng Bible prophecy at modern geopolitics. At dito po nagiging mahalaga po ang isang babala. Dahil sa tuwing may malaking event po sa Middle East, may mga taong agad na nagsasabing, ito na ang prophecy, ito na ang huling digmaan, ito na ang Armageddon. Ngunit kung babasahin po natin ng maingat ang Bible, makikita po natin na ang prophecy ay hindi dapat gamitin para gumawa ng sensational speculation. Sali po ito dapat ay magdala sa atin sa mas malalim na pag-unawa sa plano ng Diyos sa kasaysayan. Dahil sa huli po, ang layunin po ng prophecy ay hindi po para gawing guessing game ang world events. Ang layunin po nito ay ipakita na ang Diyos ay may kontrol sa takbo ng kasaysayan. At kahit po magbago ang mga imperyo, kahit magbago ang mga alliances ng mga bansa, ang plano po ng Diyos ay patuloy po na gumagalaw patungo sa kanyang itinakdang wakas ng kasaysayan. Malinaw po yan. Now, habang sinusuri po natin ang mga propesiya ng Biblia, mahalagang tandaan po na ang kasaysayan ng mundo ay hindi lamang po basta serye ng mga aksidenteng pangyayari. Sa bawat paglipas po ng panahon, may mga pagbabago sa kapangyarihan po ng mga bansa, may mga bagong alyansa na nabubuo, at may mga lumang alyansa na nawawasak. Sa modernong panahon nga po nakikita natin ang isang mahalagang pagbabago sa geopolitical landscape ng mundo. Isa po sa mga pinaka napapansin po ng mga analysts at observers ay ang paglalapit ng relasyon ng Iran sa Russia. Sa loob nga po ng maraming dekada, ang Iran po ay itinuturing na isang pangunahing kalaban ng Western powers, lalo na po ang United States. Dahil dito, naghanap po ang Iran ng mga strategic partners na maaaring makatulong sa kanilang military, economic, at political interests. At dito na po pumapasok ang Russia. Sa mga nakaraang taon po, lumalalim ang cooperation ng Iran sa Russia sa iba't ibang larangan, mula po sa energy agreements, military cooperation, hanggang po sa mga diplomatic strategies sa international stage. Halimbawa po sa mga conflicts sa Middle East tulad po ng Syria, makikita po na parehong suportado ng Iran at Russia ang parehong panig ng gobyerno. Ito po ay nagpapakita kung paano nagiging mas malapit ang kanilang strategic alignment. Para po silang Bible prophecy watchers, ang ganito pong uri ng alliances ay nagiging interesante dahil may mga bahagi po ng Old Testament prophecy na binabanggit ang mga bansang magtitipon laban sa Israel sa hinaharap. Ngunit mahalagang linawin po ito. Hindi ibig sabihin po na bawat geopolitical events ay agad na katuparan na ng prophecy. Ang Biblia po ay hindi simpleng news prediction manual. Sa halip po ay pinapakita nito ang mas malawak na larawan kung paano gumagalaw ang kasaysayan ng mga bansa sa ilalim po ng soberanya ng Diyos. Ang mga alliances po sa mundo
ay palagi pong nagbabago. Noong unang panahon po, ang Roman Empire ang pinakamakapangyarihan. Pagkatapos nito ay dumating ang iba't ibang imperyo sa Europe. Sumunod ang panahon ng colonial powers. Pagkatapos ay ang Cold War sa pagitan po ng United States at Soviet Union. At ngayon po, at muli po tayong nakakakita ng mga pagbabago sa global balance of power. Ang mga bansang dating magkakalaban ay maaaring maging magkaalyado. Ang mga bansang dating magkaalyado ay maaaring magkalayo ng landas. Ito po ang realidad ng geopolitics. At sa kontekstong po ito, may mga taong nagtatanong, may connection ba ang mga pagbabagong ito sa mga propesiya ng Biblia? Ang sagot po ay maaaring may mga parallel, ngunit kailangan pa rin ng maingat po na pagsusuri. Hindi po dapat agad tumalon sa konklusyon. Sa kasaysayan po, maraming beses na pong mga digmaan at tensyon na inakala ng mga tao na iyon na ang huling digmaan ng mundo. Noong World War I, maraming Kristiyanong naniniwala na iyon ang katapusan. Noong World War II, marami rin ang nagsasabing iyon na ang final battle. Noong Cold War, nang may banta po ng nuclear war sa pagitan po ng United States at Soviet Union, maraming tao ang natakot na iyon na ang Armageddon. Ngunit ang kasaysayan po ay nagpatuloy. Ang mga digmaan ay natapos, ang mga imperyo ay bumagsak, ang mundo ay nagbago. At ito pong dahilan kung bakit mahalagang maging maingat sa pag-interpret ng prophecy. Ang layunin po ng prophecy ay hindi po para gawing sensational ang bawat news headline. Sali po, ito ay paalala ng kasaysayan ng mundo ay nasa ilalim po ng kontrol ng Diyos. Ang mga bansang makapangyarihan ngayon ay maaring humina bukas. Ang mga bansang mahina ngayon ay maaring lumakas sa hinaharap. Ngunit sa lahat po ng ito, ang plano po ng Diyos ay patuloy na gumagalaw. Now, isa pang mahalagang bahagi po ng usapan tungkol po sa mga propesiya ng Biblia ay ang lugar na kilala bilang Temple Mount sa Jerusalem. Ang Temple Mount po ay isa sa mga pinakasensitibong lugar sa buong mundo. Dahil para po sa mga Hudyo, ito po ang lugar kung saan dating nakatayo ang First Temple na itinayo mismo ni King Solomon. Ito rin po ang lugar kung saan tinayo ang Second Temple na kalaunan po ay nawasak noong 70 AD ng Roman Empire. Para naman po sa mga Muslims, ang lugar na ito ay napakahalaga dahil dito matatagpuan ang Dome of the Rock at ang Al-Aqsa Mosque na itinuturing po na isa sa mga pinakabanal na lugar sa Islam. Dahil nga po dito ang Temple Mount ay hindi lamang religious site. Ito rin po ang lugar na may malalim na political at historical significance. Sa loob nga po ng maraming taon, may mga Bible prophecy interpreters na nagsasabing sa hinaharap ay maaaring magkaroon ng third temple sa lugar na ito. May mga grupo po sa Israel na aktibong naghahanda para po sa posibilidad na ito. Gumagawa sila ng temple vessels, priestly garments at iba pang kagamitan na ayon sa kanilang paniniwala ay gagamitin kung sakaling may tayo muli ang templo. Gayunpaman po ang usapin po sa Temple Mount ay napakasensitibo. Ang anumang pagbabago po sa status ng lugar na ito ay maaaring magdulot po ng malawakang tensyon sa Middle East. Ito pong dahilan kung bakit ang Temple Mount ay madalas na tinatawag na isa sa mga pinakadelikadong real estate sa mundo. Sa konteksto nga po ng prophecy discussions, may ilang interpreters na naniniwala na ang mga future events na binanggit po sa Book of Revelation at sa iba pang bahagi ng Biblia ay maaaring magkaroon ng koneksyon sa Jerusalem at sa Temple. Ngunit muli, mahalagang tandaan po na maraming iba't ibang interpretation tungkol po sa mga propesiya na ito. Ang ilang theologians po ay naniniwala na ang mga propesiya tungkol po sa temple ay literal po na mangyayari. Ang iba naman po ay naniniwala na ang mga ito ay may simbolikong kahulugan na tumutukoy sa spiritual realities. Anong man po ang interpretasyon, isang bagay po ang malinaw. Ang Jerusalem ay patuloy na magiging sentro ng kasaysayan, relihiyon at geopolitics. At sa loob nga po ng libu-libong taon, ang lungsod po na ito ay naging lugar ng mga digmaan, ng mga imperyo, at mga pagbabago sa kapangyarihan. At hanggang ngayon po, ito po ay nanatiling sentro ng pandaigdigang atensyon. Now, sa gitna nga po ng lahat ng usapin tungkol po sa digmaan, prophecy, at geopolitics, mahalagang balikan po ang salita ng ating Panginoong Jesucristo tungkol po sa mga pangyayari sa mundo. Sa Gospel of Matthew 24, nagtanong po mga alagad kay Jesus tungkol po sa mga tanda ng katapusan ng panahon. Ang sagot po ng ating Panginoong Jesucristo ay hindi po isang simpleng timeline. Sa halip, nagbigay po siya ng mga babala tungkol po sa mga bagay na mangyayari sa kasaysayan ng mundo. Sabi niya nga po, makakarinig kayo ng mga digmaan at mga balita tungkol sa mga digmaan. Sa ibang salita po sinabi ni Jesus na ang mga digmaan ay bahagi ng kasaysayan ng mundo. Hindi ito bago, hindi ito kakaiba. Mula pa po sa sinaunang panahon hanggang sa modernong panahon, ang mga bansa ay nagkakaroon ng alitan, tensyon at mga digmaan. Ngunit may isa pong mahalagang bahagi sa sinabi ni Jesus na madalas nakakalimutan po ng maraming tao. Sinabi niya, huwag kayong mabagabag. Sa madaling salita po, ang layunin ng ating Panginoong Jesucristo ay hindi po upang magdulot ng takot sa kanyang mga tagasunod. Ang kanyang layunin ay upang ihanda sila
hindi upang takutin sila. Ang mga Kristiyano po ay tinawag upang maging mapagmatsyag, ngunit hindi paranoid. Tinawag po sila maging handa, ngunit hindi mawala ng pag-asa. Ang mensahe po ng ating Panginoong Jesucristo ay malinaw. Ang kasaysayan ng mundo ay may mga panahon ng kaguluhan, ngunit ang Diyos ay nananatiling may kontrol. Ang mga digmaan po ay maaaring mangyari, ang mga imperyo ay maaaring bumagsak, ang mga alyansa ay maaaring magbago. Ngunit, ang plano po ng Diyos para sa sangkatauhan ay patuloy po na gumagalaw patungo sa kanyang layunin. Sa uli po, kapag tinitingnan po natin ang mga tensyon po sa pagitan ng Iran at Israel o ang mga pagbabago sa alliances sa pagitan po ng mga makapangyarihang bansa, natural lamang po na magtanong ang mga tao tungkol sa kahulugan ng mga pangyayaring ito. May connection ba ito sa mga propesiya ng Biblia? Ito na ba ang mga pangyayaring magdadala sa huling yugto ng kasaysayan? Ang totoo ay maraming bahagi po ng propesiya ang hindi pa ganap na malinaw kung paano at kailan mangyayari. Ngunit may isa pong bagay na tiyak. Ang kasaysayan ng mundo ay hindi random. Ang mga imperyo ay tumataas at bumabagsak. Ang mga bansa ay nagkakaroon ng kapangyarihan at kalaunan ay nawawala ito. Ngunit sa kabila po ng lahat ng pagbabagong ito, ang salita ng Diyos ay nananatiling totoo. Ang mga digmaan ay maaaring mangyari sa kasaysayan, ang mga tensyon sa pagitan ng mga bansa ay maaaring lumala. Ang mga alliances ay maaaring magbago. Ngunit ang pinakamahalagang tanong po para sa bawat isa sa atin ay hindi kung kailan eksaktong mangyayari ang Armageddon. Ang pinakamahalagang tanong po ay ito: handa ba tayo sa pagbabalik ni Kristo? Dahil ayon nga po sa Biblia, darating ang araw na babalik si Jesus. At kapag dumating ang araw na iyon, ang pinakamahalagang bagay ay hindi kung gaano karami ang alam natin tungkol sa geopolitics or prophecy timelines. Ang pinakamahalaga ay kung paano tayo namuhay. Tayo ba ay nananampalataya? Tayo ba ay nagiging tapat? Kung tayo ba ay handa? Dahil sa huli, kasaysayan po ng mundo ay hindi po nagtatapos sa digmaan. Ito po ay nagtatapos sa tagumpay ng kaharian ng Diyos. God bless po sa ating lahat.